Hi everyone, good morning. So, ang topic natin for today is paano ba maging matatag? Or ito ay nakabase dun sa Lordship of Christ na ang verse natin is patungkol sa Luke 6:46. So, sabi dito, Lordship of Christ in the New Testament, the little Lord Gekrios refers to Jesus Christ and declares His divine authority, sovereignty, and ownership of all creation. This same Greek word is used in the Old Testament to translate Yahweh, the personal name of God. When we call Jesus Lord, we are not only acknowledging Him as Master, but also proclaiming Him as God Himself, worthy of our worship and obedience and love. To confess Jesus is Lord is to surrender to His rule and trust in His divine care. So sabi dito sa Luke 6:46, at yung mga kausap siya na ito, why do you call me Lord, Lord? Bakit mo ako natawag na Lord, Lord? Or Panginoon, Panginoon, and do not do what I say. Pero hindi nyo naman ginagawa yung mga sinasabi ko. So, parang sayang lang. Sabi niya sa mga kausap niya, wag na akong tawaging Lord kung hindi niyo naman ako susundin. So sa Tagalog, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Ngunit hindi niyo ginagawa ang sinasabi ko. So, ito ay parte ng preaching ng ating Panginoon. At sinasabi ni Jesus Christ dito na kung ikaw ay tumatawag sa kanyang Panginoon at ginagawa mo naman yung mga kung ginagawa mo yung sinasabi niya, magiging matatag ka at matibay ka at magiging mananahumpay ka. So yung teaching natin for today is the Lordship of Christ brings order out of chaos. Yung buhay natin magulo, maraming kaguluhan in so many ways. Maraming magulo sa relationship, magulo sa finances, merong ang daming problema, merong mga baon sa utang, meron na matagal na bubuhay sa mundo pero parang ano yung narating na nila sa buhay, di ba? So, marami puro paghihinagpis ang pinagdadaanan sa buhay at walang madama na tagumpay, di ba? So, yung ating Panginoon, yung pagkapanginoon niya, kumbaga, ginagawa niya matagumpay yung isang tao na nasa isang sitwasyon. So, sabi dito sa bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? Anong Panginoon kung hindi niyo tinatawag hindi niyo ginagawa ang sinasabi ko? So, ipapakita ko sa inyo kung ano ang katulad ng bawat lumalapit sa akin at nakikinig sa aking salita at ginagawa mga to. Yung mga nakikinig sa kanya at ginagawa yung sinasabi niya, siya'y tulad ng isang taong nagtayo ng bahay na humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. So, dito sinabi ni Jesus Christ na yung nakikinig sa kanya at natutupad sa kanya ay parang isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato na merong maayos na pundasyon at nang dumating ang isang baha, humampas ang tubig sa bahay na iyon, ngunit hindi ito natinag, na natiling matibay at matatag, na natiling mananagumpay sapagkat mahusay ang pagkakatayo nito. So, merong chaos, kumbaga merong torrent, merong baha, may bagyo, di ba? Kahit ano pang unos na dumating, pero nananatiling matatag. Pag sinabi dating Lordship, everybody believes that Jesus is Lord. The problem is, yung sinasabi ni Jesus na, you call me Lord, Lord, but you do not do what I say. So, hanggang Lord lang, hanggang believing that Jesus lang. Pero yung pagsunod sa Panginoon, yun yung missing, yun yung nawawala. At ang buhay ng marami ay andun lang sa kaguluhan, sa chaos. Everything is chaos. Walang nagsasaayos ng buhay. Kasi yung Panginoon, malayo sa'yo pagka ganun.
So, the Lordship of Christ leads to the success. Ang pagkapanginoon ni Kristo ay ginagampanan tayo, nililid tayo sa tunay na tagumpay. Isipin natin na yung isang bangka, diba? Dumaan yan kahit sa mga bagyo, malalakas na alon. Ang mahalaga, hindi siya manatili doon sa bagyo at malalakas na alon. Ang importante, umandar siya. Importante, merong direksyon. Yung lordship ng ating Panginoon Diyos ko, yung nagsisilbing gabay at direksyon sa atin. So, the Lordship of Christ leads us through success. Ginagabayan tayo patungo sa tunay na tagumpay. Pag sinabing Lordship, hindi ito basta paniniwala. It has something to do with movement. It has something to do with moving from point A to point B. From being where you are to where God's want you to be. So, kapag sinabi natin Lordship, may direction, may pagdadalhan sa inyo yung Panginoon. Kaya nga siya Panginoon Kasi yung pagka-Panginoon niya, dadalhin ka sa lugar kung saan gusto ng Diyos na magtagumpay ka. Kaya, sinasabi yung pagka-Panginoon ni Kristo ay sa journey. Paglalakbay po siya. Hindi siya stationary na naniniwala ka lang kay Kristo. It's a moving, it's a journey. It's you believe in Jesus Christ and truly believe in Him. May pagsunod kang gagawin. Kaya sabi ni Jesus Christ, yung Panginoon, sinusunod niya ng pagsunod. Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? Ngunit hindi niyo ginagawa ang sinasabi ko. So, assuming that si Jesus Christ, that time, puntos niya, ang kasunod dun is obedience. The Lordship of Christ is true success. Pag sumunod ka sa Panginoon, dadaling ka niya sa katagumpayan. Hindi sa katagumpayan natin as we define success, kundi katagumpayan ng Diyos as God's divine success. Point number 3, the Lord of Christ is our strong foundation. So, dito sinasabi na yung isang tao nakikinig sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Merong matibay na pundasyon. Subalit, ang nakikinig at hindi ginagawa ang mga ito, nakikinig lang tayo, alam niyo ang katuruan ni Jesus, pero hindi ginagawa. Ito ay tulad ng isang taon nagtayo ng bahay sa lupa na walang pundasyon. Or nagtayo ng bahay sa buhangin na walang pundasyon. Nang ito'y hampasin ng ilog, ay agad-agad nagigiba at malaki ang pagkasira. So, dito, may makikita tayong dalawa. Isang taong mananagumpay at isang taong hindi nagtatagumpay sa buhay. Yung pagkapanginoon ni Kristo, dadaling tayo sa isang taong matagumpay na mayroong matibay na pundasyon. Kasi ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo ay may kaakibat na pagpapala at pabor mula sa Diyos. Yung pagpapala Diyos yung nagpapatibay sa atin. So, not going against God. But the problem is, you know who is Jesus. Meron tayong kaunawaan sa Kanya, pero hindi tayo sumusunod sa Kanya. Ginagawa natin yung bagay na gusto natin. We are actually going against God. And when you go against God's, you don't have a solid foundation. Walang pabor mula sa Diyos, walang gabay mula sa Diyos, walang sinasandigan, walang matibay na pundasyon. But you go against God, yung tayo ay hindi nagkakaroon ng matibay na pundasyon. Tayo ay magiging talo na lang sa buhay. Why? Because we are going against God. So, apply natin sa buhay natin. Surrender all your stubbornness to the Lord. Shape your life as God's want us to be. Meron kasi may mga inaalagaan tayo sa ating sarili na kasalanan or something wrong na pinapanatili natin sa buhay na imbis na isuko natin sa Panginoon, pilit natin ipinaglalaban pa. Pwedeng maling relasyon, maling pananaw, pwedeng kasalanan, or anything that has something to do with stubbornness. Kung meron man tayong pinagmamatigasan sa harap ng Diyos, now is the time to surrender all of those to the Lord. Suko natin sa Panginoon. Pwedeng pagdating sa oras, sa business, wala tayong quality time with the Lord. So, dapat
kailangan shape your life under the Lordship of Christ.